Sa paanan ng isang tahimik na kabundukan ay naroon ang maliit na baryo ng San Isidro. Kilala ang baryong iyon sa malalawak nitong palayan, matatayog na puno ng niyog at mga bukiring tila walang katapusan. Kapag sumisikat ang araw, kasabay nitong gumigising ang buong pamayanan. Ang tila ginintuang liwanag ay sumasalamin sa mga palay na unti-unting sumasayaw sa ihip ng hangin. Doon, naninirahan si Mateo, isang 40 taong gulang na magsasaka na halos buong buhay ay ginugol sa pagtatanim. Hindi siya mayaman. Wala siyang malawak na lupain na maipagmamalaki. Ang maliit niyang bukid ay minana pa niya sa kanyang ama at iyon lamang ang tanging yaman na naiwan sa kanya. Maagang namatay ang kanyang mga magulang dahil sa karamdaman. Bata pa lamang siya noon kaya napilitan siyang tumigil sa pag-aaral upang alagaan ang bukid. Mula sa murang edad ay natutuhan niyang magbungkal ng lupa, magtanim ng palay, maglinis ng damo at maghintay ng ilang buwan bago anihin ang bunga ng kanyang paghihirap. Hindi naging madali ang kanyang buhay. May mga panahong winawasak ng bagyo ang kanyang pananim. Kung hindi naman bagyo ay tagtuyot ang sumasalubong sa kanya. May pagkakataon ding sinalanta ng peste ang kanyang palayan hanggang halos wala ng maani, ngunit sa bawat kabiguan ay hindi kailanman nawala ang kanyang pag-asa. Naniniwala si Mateo na ang lupa ay parang tao rin. Kapag inalagaan ng tapat, darating ang panahon na ibabalik nito ang kabutihang ibinigay rito. Dahil sa kanyang sipag at kabutihan ay iginagalang siya ng mga taga-baryo. Kapag may matandang hindi makapag-araro, si Mateo ang kusang tumutulong. Kapag may batang nangangailangan ng pagkain, ibinabahagi niya ang kakaunti niyang ani. Kapag may nawalan ng pag-asa, siya ang unang nagbibigay ng lakas ng loob. Marami ang nagsasabing napakabuti niyang tao, ngunit may ilan ding nagsasabing napakasimple niya upang yumaman. Para kay Mateo, sapat na ang magkaroon ng marangal na kabuhayan. Isang umaga, habang nag-aararo siya gamit ang kanyang matandang kalabaw na si Berto, napansin niyang tila masyadong tuyo ang lupa. Huminto siya, lumuhod siya at dinampot ang isang dakok ng lupa. Pinisil niya iyon sa kanyang kamay na pabuntong hininga siya. Kailangan na talaga ng ulan. Tumingala siya sa langit. Maliwanag ang sikat ng araw, halos walang ulap. Mukhang matatagalan pa bago dumating ang ulan. Sa kabilang bahagi ng bukid ay dumaan ang kanyang kapitbahay na si Mang Julio. "Mateo!" sigaw nito. "Lapit ka muna!" Lumapit si Mateo habang pinapahinga ang kalabaw. "Ano po iyon? Narinig mo ba ang balita?" "Anong balita?" "Sabi ng mga mangingisda kagabi, may nakita raw silang kakaibang liwanag sa kalangitan." Napangiti si Mateo. "Baka bulalakaw lang." "Hindi raw ordinaryong bulalakaw." "Naku, marami ng kwento ang matatanda tungkol dyan." Tumawa si Mang Julio. "Oo nga, ang sabi pa ng iba, may malaking pagbabagong darating sa baryo." Umiling si Mateo. "Hindi ako masyadong naniniwala sa mga sabi-sabi." Nagpatuloy sila sa kani-kanilang gawain, ngunit habang papalubog ang araw, ay may kakaibang pakiramdam si Mateo. Hindi niya maipaliwanag. Parang may hinihintay ang buong paligid. Maging ang mga ibon ay tila mas maagang nagsibalik sa kanilang mga pugad. Tahimik ang hangin. Hindi gumagalaw ang mga dahon. Maging ang mga kuliglig ay tila hindi umaawit. Pagsapit ng gabi ay naghapunan si Mateo ng simpleng kanin at piniritong isda. Matapos kumain, ay naupo siya sa labas ng kanyang kubo. Mahilig siyang pagmasdan ang mga bituin. Noong bata pa siya, madalas siyang ikwentuhan ng kanyang ama. Anang matanda, bawat bituin daw ay may sariling lihim. May mga bituing gabay, may mga bituing tagapagbantay, at may mga bituing minsan lamang bumababa sa mundo. Ngayon ay naalala niyang muli ang mga salitang iyon. Napangiti siya. Kung totoo man iyon, sana gabayan pa rin ninyo ako. Mahina siyang tumawa sa sarili. Hindi niya namalayang lumalim na ang gabi. Biglang may malamig na hanging dumaan.
unti-unting nagdilim ang langit. Isa-isang naglaho ang mga bituin sa kanyang paningin. Pagkaraan ng ilang sandali ay isang napakaliwanag na sinag ang biglang lumitaw sa kalangitan. Napakunot noo si Mateo. Hindi iyon tulad ng karaniwang bulalakaw. Napakaliwanag nito, napakalaki, at tila papalapit ng papalapit. Tumayo siya. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi lamang siya ang nakakita. Sa iba't ibang bahagi ng baryo ay nagsilabasan ang mga tao. May mga batang nagtuturo sa langit. May matatandang napaluhod sa takot. May mga inang niyakap ang kanilang mga anak. Patuloy ang pagbaba ng nagliliyab na bagay. Habang papalapit ito ay lalo nitong pinaliwanag ang buong baryo. Ang gabi ay tila naging tanghali. Naririnig na ang pagbulong ng mga tao. Ano iyon? Bulalakaw ba? Babagsak yata. Hindi makagalaw si Mateo. May kung anong kakaibang pakiramdam ang bumabalot sa kanyang dibdib. Parang may tinig na tumatawag sa kanya. Hindi niya alam kung bakit. Ngunit ang kanyang mga paa ay kusa siyang dinala palabas ng kanyang bakuran. Tumakbo siya patungo sa gitna ng kanyang bukid. Hindi niya maintindihan kung bakit. Huminto siya sa gitna ng palayan. Huminga siya ng malalim. Ang liwanag ay lalo pang lumapit. Ngayon ay kitang-kita na niya ang nagliliyab na batong bumabagtas sa kalangitan. Ngunit sa halip na matakot ay kakaibang kapanatagan ang kanyang naramdaman. Unti-unti niyang iniunat ang kanyang kamay. Kasabay noon ay tila bumagal ang pagbagsak ng bulalakaw. Ang buong paligid ay nabalot ng nakakasilaw na liwanag. Lahat ng tao sa baryo ay napasigaw. At sa isang kisap mata, ang bulalakaw ay tuluyang bumagsak. Hindi sa kabundukan, hindi sa ilog, kundi sa mismong bukid ni Mateo. Nagliyab ang paligid sa loob ng ilang saglit. Pagkaraan ay biglang bumalik ang katahimikan. Nanatiling nakatayo si Mateo sa gitna ng usok. Unti-unti niyang iminulat ang kanyang mga mata. Sa kanyang harapan ay may maliit na hukay. Mula roon ay may mahinang ginintuang liwanag na patuloy na kumikislap. Dahan-dahan siyang lumapit. Hindi niya alam na ang gabing iyon ang magiging simula ng isang pambihirang tadhanang magpapabago hindi lamang sa kanyang buhay, kundi maging sa kapalaran ng buong baryo. Madilim pa rin ang kalangitan nang tuluyang humupa ang nakakasilaw na liwanag. Ang buong baryo ay nanatiling tahimik na para bang maging ang hangin ay natigilang huminga matapos ang pambihirang pangyayaring nasaksihan ng lahat. Nakatayo si Mateo sa gilid ng maliit na hukay na iniwan ng bumagsak na bulalakaw. Mula rito ay patuloy na sumisingaw ang manipis na usok, ngunit wala siyang nararamdamang init. Sa halip, isang malamig at panayad na simoy ang tila nagmumula sa kailaliman ng hukay. Dahan-dahan siyang lumuhod. Sa ilalim ng bahagyang natabig na lupa ay may isang batong hindi hihigit sa laki ng niyog. Hindi ito maitim gaya ng karaniwang bato. Ang ibabaw nito ay makinis at may mga guhit na kumikislap na tila mga ugat ng ginto. Habang minamasdan niya ito, bahagyang tumitibok ang liwanag nito na para bang may pusong nakatago sa loob. Hindi niya maalis ang kanyang tingin. Iniunat niya ang kanyang kamay. Sandali siyang nag-atubili. Hindi niya alam kung ligtas pa itong hawakan. Ngunit nanaig ang kanyang pag-uusisa. Nang dumikit ang kanyang palad sa bato, isang kakaibang init ang dumaloy sa kanyang buong katawan. Hindi ito masakit. Sa halip, para itong mainit na sinag ng araw sa umagang malamig ang panahon. Napapikit siya. Sa loob lamang ng ilang sandali ay tila may mga larawan na nagdaan sa kanyang isipan. Nakita niya ang malalawak na bukirin na hitik sa ani, mga ilog na malinaw ang tubig, mga punong hitik sa bunga. Mga taong masaya at walang nagugutom, ngunit kasunod nito ay nagbago ang mga larawan. Nakita niya ang tuyong lupa. Mga halamang nalalanta, maitim na ulap na bumabalot sa kabundukan. At isang aninong hindi niya maaninag ang mukha na nakatanaw sa malayo. Mabilis na naglaho ang lahat. Napamulat siya habang hinihingal na paatras siya sa pagkakaupo. Ano? Ang nangyari? Bulong niya sa sarili.
Muli niyang tiningnan ang bato. Unti-unti nang nawawala ang liwanag nito na para bang normal na bato na lamang ito. Sa di kalayuan ay narinig niya ang nagmamadaling yabag ng mga tao. "Mateo, nasaan ka?" Isa-isang dumating ang kanyang mga kapitbahay. Nang makita nila ang hukay ay napatigil silang lahat. Talagang dito bumagsak. "Napakalaki pala ng liwanag na nakita natin." Lumapit si Mang Julio at sumilip sa hukay. Nasaan ang bulalakaw? Tahimik na itinuro ni Mateo ang bato. Lahat sila ay napatingin dito. "Iyan ba iyon?" Pagtatakang tanong ng isang binata. "Napakaliit naman." May isang matanda ang lumapit at mariing pinagmasdan ang bato. Ayon sa mga kwento ng aming mga ninuno, mahina niyang sabi, hindi lahat ng bulalakaw ay nagdadala ng kapahamakan. May ilan na pinipili ang taong karapat-dapat. Nagkatinginan ang mga tao. May ilan ang natawa. "Naku, puro alamat na naman." Ngunit hindi nagsalita si Mateo. Hindi niya sinabi ang mga larawang nakita niya nang hawakan ng bato. Hindi rin niya maipaliwanag kung bakit tila may kakaibang pakiramdam siyang nararanasan. Biglang nagsalita si Mang Julio. "Mateo, dalhin natin ito sa kapitan." Umiling siya. "Hindi muna." "Bakit?" "Hindi ko rin alam. Pakiramdam ko, kailangan muna itong manatili rito." Nagkatinginan ang mga tao. Bagaman nagtataka, wala nang tumutol. Makalipas ang ilang sandali ay nagsiuwian na rin ang karamihan. Ang iba ay nanatiling nagkukwentuhan tungkol sa kakaibang pangyayari. Naiwan si Mateo sa kanyang bukid, maingat niyang dinampot ang bato. Magaan lamang ito, tila walang bigat. Inuwi niya ito sa kanyang kubo at inilagay sa isang lumang kahungyari sa kahoy na minana pa niya sa kanyang ama. Nang maisara niya ang kahon ay tila biglang naging payapa ang buong paligid. Kinabukasan ay maagang nagising si Mateo. Gaya ng nakagawian, nagtungo siya sa bukid. Ngunit pagdating niya ay agad siyang napahinto. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Ang bahaging tinamaan ng bulalakaw ay hindi nasira. Sa halip, iyon ang pinakaberdeng bahagi ng kanyang bukirin. Ang mga halamang halos nalalanta noong nakaraang araw ay tila muling nabuhay. Mas matataas ang kanilang mga tangkay. Mas matingkad ang kulay ng mga dahon. Napangiti siya, lumuhod siya at hinawakan ng lupa. Malambot ito, mamasa-masa. Parang katatapos lamang ng mahinang ulan kahit ilang linggo nang walang patak ng tubig mula sa langit. Habang nagtataka siya ay dumating si Mang Julio. "Mateo!" Nang makita nito ang bukid ay napabuka ang bibig. "Hindi maaari." "Anong nangyari rito?" Umiling si Mateo. "Hindi ko rin alam." Mabilis na kumalat ang balita sa buong baryo. Isa-isang dumating ang mga tao upang makita ang himala. Lahat sila ay namangha. Samantalang ang ibang bukirin ay unti-unting natutuyo dahil sa tag-init, ang kay Mateo ay tila lalo pang sumisigla. May mga nagsabing biyaya ito ng langit. May mga nagsabing sumpa ang nagkukubli sa likod ng himalang ito. May ilan ding nagsimulang mainggit. Sa kabilang dako ng baryo ay tahimik na nakamasid ang pinakamayamang may-ari ng lupa sa lugar. Si Don Ramiro. Kilala siya sa pagiging sakim. Halos kalahati ng lupain sa San Isidro ay pag-aari niya. Nabalitaan na rin niya ang pagbagsak ng bulalakaw. At nang marinig niyang tila naghimala ang bukid ni Mateo, unti-unti siyang napangiti. Hindi maaaring manatili sa isang hamak na magsasaka ang bagay na ganoon. Mahina niyang wika. Tinawag niya ang kanyang katiwala. "Puntahan mo si Mateo. Alamin mo kung ano talaga ang bumagsak sa kanyang bukid. At kung kinakailangan..." Sandali siyang tumigil bago muling nagsalita. "Bilhin ninyo yon, kahit magkano." Habang papalubog ang araw, hindi alam ni Mateo na may mga matang nagsimula ng sumubaybay sa bawat kilos niya. Hindi rin niya alam na ang batong iniuwi niya sa kanyang kubo ay hindi lamang nagdala ng himala. Ito rin ang magiging dahilan upang magsimula ang isang labanan sa pagitan ng kasakiman at kabutihan. Maagang gumising si Mateo kinabukasan. Gaya ng nakasanayan,
Naghanda siya ng kaunting pagkain bago nagtungo sa kanyang bukid. Ngunit pagdating niya roon ay muli siyang namangha. Mas lalo pang sumigla ang mga pananim. Ang mga palay na ilang araw pa lamang ang nakalipas ay tila nanghihina dahil sa matinding init ay ngayon ay matatayog na at may matingkad na berdeng kulay. Ang lupa ay nananatiling mamasa-masa kahit hindi pa rin umuulan. Lumuhod si Mateo at muling hinawakan ang lupa. Napangiti siya. Hindi ko maintindihan kung ano ang nangyayari, mahina niyang bulong. Habang abala siya sa pagmamasid, ay may narinig siyang mga yabag. Paglingon niya, ay nakita niya ang 3 lalaking papalapit. Maayos ang kanilang pananamit, salungat sa karaniwang kasuotan ng mga magsasaka sa baryo. Sa unahan nila ay ang katiwala ni Don Ramiro. Magandang umaga, Mateo. Magandang umaga rin. May ipinabibilin sa iyo si Don Ramiro. Tahimik lamang na nakinig si Mateo. Narinig niya ang nangyari rito sa iyong bukid. Gusto kanyang makausap. May mahalaga ba siyang sasabihin? Mas mabuting siya na mismo ang magsabi. Ayaw sanang umalis ni Mateo, ngunit bilang paggalang ay sumama siya. Hindi nagtagal ay narating nila ang malaking bahay ni Don Ramiro. Mataas ang bakod nito at napapalibutan ng malalawak na taniman. Maraming katulong ang abala sa iba't ibang gawain. Pinatuloy siya sa loob. Naupo si Don Ramiro sa isang malaking silya habang tahimik na pinagmamasdan si Mateo. Ikaw pala ang maswerteng magsasaka. Ngumiti lamang si Mateo. Wala naman pong swerte roon. Nagkataon lamang na pangisi ang matanda. Walang nagkataon sa buhay. Sandaling natahimik ang dalawa. Pagkatapos ay nagsalita si Don Ramiro. Narinig kong may bumagsak na bulalakaw sa iyong bukid. Opo. Nasaan ito ngayon? Hindi agad sumagot si Mateo. Ligtas po itong nakatabi. Magkano ang gusto mo? Napakunot noo si Mateo. Hindi ko po kayo naiintindihan. Bibilhin ko ang batong iyon. Tahimik siyang tumingin kay Don Ramiro. Hindi po iyon ipinagbibili. Agad nang ngumiti ang mayamang lalaki. Huwag kang mag-alala sa halaga. Tumayo ito at lumapit sa bintana. Alam kong mahirap ang buhay mo. Alam kong maliit lamang ang iyong lupain. Kung ibibigay mo sa akin ang batong iyon, bibigyan kita ng salaping hindi mo kikitain kahit magbungkal ka pa ng lupa habang buhay. Hindi nagsalita si Mateo. Nagpatuloy si Don Ramiro. Makabibili ka ng malaking bahay. Makabibili ka ng mga bagong lupa. Hindi ka na muling magugutom. Tahimik na yumuko si Mateo. Hindi dahil natutokso siya, kundi dahil iniisip niyang wala naman talaga siyang karapatan sa batong iyon. Hindi niya rin alam kung ano ang tunay nitong halaga. Ngunit nang maalala niya ang kakaibang mga larawang nakita niya noong una niya itong hinawakan, tila may nagsabing huwag niya muna itong ipagkatiwala sa iba. Huminga siya ng malalim. Pasensya na po. Hindi ko muna ito maibibigay. Biglang nagbago ang mukha ni Don Ramiro. Hindi mo ba alam kung sino ang kausap mo? Opo. Kung ganoon, bakit mo ako tinatanggihan? Magalang na yumuko si Mateo. Dahil pakiramdam ko po, hindi pa ito panahon para mahiwalay sa akin ang batong iyon. Lumalim ang katahimikan. Pagkaraan ng ilang sandali ay pilit na ngumiti si Don Ramiro. Sige, pag-isipan mo. Lagi namang nagbabago ang isip ng tao. Tumayo si Mateo. Maraming salamat po sa oras ninyo. Paglabas niya ng malaking bahay ay nakahinga siya ng maluwag. Hindi niya alam kung bakit, ngunit tila may mabigat na panganib na nakapaligid sa batong iniuwi niya mula sa bukid. Samantala, nanatiling nakatayo si Don Ramiro sa may bintana. Nang makaalis si Mateo ay tumingin siya sa kanyang katiwala. Ayaw niyang ibigay? Hindi po. Unti-unting kumunot ang noo ng matanda. Walang mahirap na tumatanggi sa salapi. Baka po natatakot lamang. Hindi. May kung anong lihim ang batong iyon. Lumapit siya sa mesa at marahang hinaplos ang kahoy. Kung hindi niya ibebenta, hahanap tayo ng ibang paraan. Napatango ang kanyang katiwala. Kinagabihan ay bumalik ni Mateo sa kanyang kubo.
Pagod ang kanyang katawan ngunit magulo ang kanyang isip. Binuksan niya ang lumang kahon. Tahimik na nakahiga ang kakaibang bato. Muli itong nagliwanag ng bahagya nang mapalapit siya. Hindi na siya nagtangkang hawakan ito. Ngunit sa mismong sandaling iyon ay napansin niyang may kakaibang sinag na tumatagos sa dingding ng kubo. Lumabas siya, tahimik ang paligid, ngunit sa dulo ng kanyang bakuran ay tila may isang taong nakatayo sa ilalim ng punong mangga. Hindi niya maaninag ang mukha nito. Sa isang iglap ay nawala ang anino. Napalunok si Mateo. Napatingin siya sa kalangitan. Matingkad ang buwan, ngunit tila may kung anong lihim na unti-unti pang inilalapit ng tadhana sa kanyang buhay. At sa di kalayuan, may mga taong naghihintay lamang ng tamang pagkakataon upang maagaw ang batong pinili ng bulalakaw. Mula nang tanggihan ni Mateo ang alok ni Don Ramiro, naging usap-usapan na siya sa buong baryo. Ang iba ay humanga sa kanyang katapatan, ngunit meron ding nagsabing isa siyang hangal na tumanggi sa pagkakataong yumaman. Hindi na lamang pinansin ni Mateo ang mga bulong-bulungan. Para sa kanya, mas mahalaga ang katahimikan kaysa sa salaping may kapalit na pagsisisi. Patuloy niyang inalagaan ang kanyang bukid. Habang lumilipas ang mga araw, lalo pang namamangha ang mga tao sa nangyayari. Hindi lamang ang bahaging tinamaan ng bulalakaw ang naging mataba. Unti-unti ring sumigla ang buong lupain ni Mateo. Ang mga palay ay mas mabilis tumubo. Ang mga gulay ay mas malalaki ang bunga. Maging ang mga punong matagal nang hindi namumunga ay muling nabuhay. Dumarami ang mga bumibisita sa kanyang bukid. May mga magsasakang humihingi ng payo. May mga matatandang nagsasabing pinagpala siya ng langit. Sa halip na ipagdamot ang biyaya, maluwag sa loob na namahagi si Mateo ng mga binhi at ani sa mga pamilyang kapos sa pagkain. Kung biyaya ito, madalas niyang sabihin, mas magiging mabuti kung marami ang makikinabang. Lalong minahal ng mga taga-baryo ang kanyang kabutihan. Ngunit habang dumarami ang humahanga sa kanya, lalo namang lumalalim ang inggit ni Don Ramiro. Mula sa bintana ng kanyang malaking bahay ay tanaw niya ang mga taong nagtitipon sa bukid ni Mateo. Hindi siya dapat ang hinahangaan, mahina niyang wika. Ako ang may pinakamalawak na lupain sa baryong ito. Tumango ang kanyang katiwala. Ano po ang inyong balak? Tahimik na nag-iisip si Don Ramiro bago sumagot. Kung hindi niya ibibigay ang bato, kukunin natin iyon. Kinagabihan, habang tahimik na natutulog ang baryo, 3 lalaki ang palihim na nagtungo sa kubo ni Mateo. Mga tauhan sila ni Don Ramiro, sanay silang gumawa ng maruruming utos kapalit ng salapi. Maingat silang lumapit upang hindi marinig ang kanilang mga yabag. Bahagyang nakabukas ang bintana ng kubo. Tahimik nilang sinilip ang loob. Nakahiga si Mateo sa kanyang banig at mahimbing na natutulog. Sa isang sulok ng kubo ay naroon ang lumang kahong-kahoy. Tahimik na ngumiti ang isa sa mga lalaki. Iyon na. Dahan-dahan silang pumasok. Halos hindi gumagawa ng ingay ang kanilang mga hakbang. Nang marating nila ang kahon ay marahang binuksan ito. Ngunit sa mismong sandaling iyon ay biglang kumislap ang bato. Isang nakakasilaw na ginintuang liwanag ang pumuno sa buong kubo. Napaatras ang 3 lalaki. Parang may isang malakas na hangin na tumulak sa kanila palabas ng bahay. Bumagsak sila sa lupa. Napasigaw ang isa sa sakit. Nagising si Mateo. Mabilis siyang bumangon at lumabas ng kubo. Nakita niya ang 3 lalaking nagmamadaling tumakbo palayo. Hindi niya man nakita ang kanilang mga mukha, alam niyang may nagtangkang magnakaw. Mabilis siyang bumalik sa loob. Nakahiga pa rin ang bato sa kahon. Tahimik. Ngunit bahagya pa rin itong nagliliwanag. Napaupo si Mateo. Hindi niya maintindihan ang nangyari. Wala namang tao sa loob ng kubo maliban sa kanya at sa mga magnanakaw. Paano sila naitaboy? Hindi na siya muling nakatulog ng gabing iyon. Pagsikat ng araw ay agad niyang pinuntahan si Mang Julio at isinalaysay ang nangyari. Tahimik na nakinig ang matanda.
Nang matapos si Mateo ay malalim itong napabuntong hininga. Noong bata pa ako, sabi ni Mang Julio, may narinig akong alamat mula sa aking lolo. May mga batong nahuhulog daw mula sa kalangitan na hindi basta-basta maaaring angkinin. Pinipili raw ng mga ito ang taong karapat-dapat. At kapag sinubukang kunin ng taong puno ng kasakiman, ipinagtatanggol ng bato ang sarili. Nanahimik si Mateo. Hindi siya mahilig maniwala sa mga alamat, ngunit matapos ang nangyari noong gabi, wala na siyang maipaliwanag. Samantala galit na galit si Don Ramiro nang bumalik ang kanyang mga tauhan. Wala kayong naiuwi? Pasensya na po, Don. Pagkabukas namin ng kahon ay may kakaibang liwanag. Parang may puwersang nagtulak sa amin. Hindi makapaniwala si Don Ramiro. Mga duwag! Hindi po kami nagsisinungaling. Tahimik siyang naupo. Habang tumatagal ay lalo niyang gustong mapasakamay ang batong iyon. Hindi na lamang dahil sa halaga nito, kundi dahil naniniwala siyang taglay nito ang lihim ng walang katapusang kasaganaan. Samantala, nang gabing iyon, muling inilabas ni Mateo ang bato. Hinawakan niya ito ng buong pag-iingat. Muling dumaloy ang banayad na init sa kanyang katawan. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi mga bukirin ang kanyang nakita. Sa kanyang isipan ay lumitaw ang larawan ng isang matandang lalaki na may mahabang puting buhok at hawak ang isang tungkod. Nakatayo ito sa tuktok ng bundok habang nakatanaw sa kanya. Dahan-dahang bumuka ang bibig ng matanda. Darating ang araw na susubukin ang iyong puso. Kapag pinili mo ang kabutihan, mananatili ang biyaya. Ngunit kapag nanaig ang kasakiman, mawawala ang lahat. Biglang naglaho ang pangitain. Napamulat si Mateo habang mabilis ang tibok ng kanyang dibdib. Hindi niya kilala ang matandang iyon. Ngunit ramdam niyang nagsisimula pa lamang ang tunay na layunin ng bulalakaw na pumili sa kanya. Hindi mapakali si Mateo matapos ang pangitaing ipinakita ng mahiwagang bato. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, muli niyang nakikita ang matandang lalaki na nakatayo sa tuktok ng bundok. Tila naghihintay sa kanyang pagdating. Hindi niya alam kung panaginip lamang ba iyon o isang babala. Ngunit isang bagay ang tiyak. May dahilan kung bakit siya ang pinili ng bulalakaw. Lumipas ang ilang araw at lalo pang gumanda ang kanyang bukirin. Ang mga palay ay nagsimulang yumuko sa bigat ng mga butil kahit hindi pa panahon ng anihan. Ang mga gulay ay mas malalaki kaysa sa karaniwan at ang mga punong matagal nang hindi namunga ay hitik ngayon sa sariwang bunga. Dahil dito, wala nang nagutom sa baryo. Araw-araw ay may mga pamilyang binibigyan ni Mateo ng pagkain. Hindi siya naniningil at hindi rin naghihintay ng kapalit. Ang biyayang hindi ibinabahagi madalas niyang sabihin ay madaling mawala. Lalong gumaan ang loob ng mga tao sa kanya. Ngunit may isang taong hindi masaya, si Don Ramiro. Habang lumalakas ang tiwala ng mga taga-baryo kay Mateo, unti-unti namang nababawasan ang paggalang ng marami sa pinakamayamang tao sa San Isidro. Hindi iyon matanggap ni Don Ramiro. Isang hapon nagpatawag siya ng isang matandang albularyo mula sa kabilang bayan. Pagdating ng matanda, agad niyang ikinuwento ang tungkol sa bumagsak na bulalakaw at sa batong nasa pag-iingat ni Mateo. Tahimik na nakinig ang albularyo. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagsalita ito. Kung totoo ang iyong sinabi, hindi ordinaryong bato ang hawak ng magsasaka. Kung ganoon, maaari ba itong mapasakamay ng kahit sino? Umiling ang matanda. Hindi. Bakit? Dahil pinipili nito ang taong karapat-dapat. Kumunot ang noo ni Don Ramiro. At kung pilitin ko, tinitigan siya ng albularyo. Kung ang puso ng tao ay puno ng kasakiman, ang biyaya ay magiging kapahamakan. Hindi na nagsalita si Don Ramiro. Ngunit sa kanyang isip ay hindi siya naniniwala sa babalang iyon. Para sa kanya, ang lahat ng bagay ay nabibili ng salapi. Samantala, kinaumagahan ay nagpasya si Mateo na sundan ang pangitaing nakita niya. Naglakad siya patungo sa kabundukan sa likod ng baryo. Mahaba ang kanyang nilakad. Tinahak niya ang makitid na daan sa gitna ng kagubatan. Habang papalalim siya sa bundok, ay lalong tumahimik ang paligid.
Wala siyang naririnig kundi ang mahinang ihip ng hangin at ang pag-awit ng mga ibon. Ilang oras siyang naglakad hanggang sa marating niya ang isang maliit na talampas. Napahinto siya. Sa gitna nito ay may isang matandang kubong halos natatakpan na ng mga baging. At sa harap ng kubo ay nakaupo ang isang matandang lalaki. Mahaba ang puti nitong buhok. May hawak itong kahoy na tungkod. Nangangatog ang mga kamay nito dahil sa katandaan. Nanlaki ang mga mata ni Mateo. Siya ang matandang nakita niya sa pangitain. Hindi man lang nagtaka ang matanda nang makita siya. Sa halip ay marahan itong ngumiti. Sa wakas, sabi nito, dumating ka rin. Napalunok si Mateo. Kilala ninyo po ako? Tagal na kitang hinihintay. Lolo, sino po kayo? Tumayo ang matanda at dahan-dahang lumapit. Ako ang huling tagapagbantay ng mga batong nahuhulog mula sa kalangitan. Napatingin si Mateo sa dala niyang maliit na supot na kinalalagyan ng mahiwagang bato. Alam ninyo po ito? Tumango ang matanda. Hindi iyan basta bulalakaw. Iyan ay isang bato ng liwanag. Tuwing maraming taon, isa lamang ang bumababa sa mundo. At hindi ito pumipili ng pinakamayaman, hindi rin ng pinakamalakas, kundi ng taong may pusong marunong magmahal at magsakripisyo para sa kapwa. Tahimik na nakinig si Mateo. Kung ganoon, bakit ako? Ngumiti ang matanda. Dahil maraming beses kang tumulong kahit wala ka ring halos makain. Maraming beses kang nagbigay kahit ikaw ang nangangailangan. Hindi yon lingid sa bato. Nang marinig iyon ni Mateo ay lalo lamang siyang nagtaka. Paano nangyari iyon? May mga hiwagang hindi kayang ipaliwanag ng tao. Tumahimik silang dalawa. Makalipas ang ilang sandali ay muling nagsalita ang matanda. Ngunit tandaan mo, ang biyayang nasa iyo ay may kapalit na mabigat na tungkulin. Marami ang magtatangkang agawin ang bato. At habang lumalakas ang liwanag nito, mas lumalapit din ang panganib. Ligtas ba ang baryo namin? Hindi agad sumagot ang matanda. Sa halip ay tumingin ito sa malayong kabundukan. Kung mananatiling dalisay ang iyong puso, may pag-asa. Ngunit kapag nanaig ang kasakiman ng mga tao, darating ang araw na susubukin ang buong San Isidro. Bago pa makapagtanong si Mateo ay iniabot ng matanda ang isang maliit na supot na yari sa hinabing damo. Ano po ito? Mga binhing dapat mong itanim. Huwag mong bubuksan hanggat hindi dumarating ang pinakamadilim na araw ng iyong buhay. Maingat na tinanggap ni Mateo ang supot. Pag-angat niya ng kanyang ulo upang magpasalamat, bigla siyang napahinto. Wala na ang matanda. Tahimik na ang kubo. Wala ring bakas ng yabag sa paligid. Tila naglaho itong parang hangin. Nanindig ang balahibo ni Mateo. Mahigpit niyang niyakap ang supot habang dahan-dahang bumababa ng bundok. Hindi niya alam kung kailan darating ang sinasabing pinakamadilim na araw. Ngunit ramdam niyang papalapit na ito. At sa ibaba ng bundok, naghahanda na si Don Ramiro ng isang mas mapanganib na plano upang mapasakamay ang mahiwagang batong pinili ng bulalakaw. Lumipas ang ilang araw matapos ang kakaibang pagkikita ni Mateo at ng matandang tagapagbantay sa kabundukan. Hindi niya sinabi kanino man ang nangyari. Maging si Mang Julio ay hindi niya pinagkatiwalaan ng lihim tungkol sa matanda at sa supot na ibinigay nito. Itinago niya ang supot sa loob ng lumang kahong-kahoy, katabi ng mahiwagang bato. Sa tuwing bubuksan niya ang kahon, mapapansin niyang banayad na kumikislap ang bato, na para bang alam nitong may isa na namang lihim na nakatabi sa tabi nito. Patuloy ang pagyabong ng kanyang bukirin. Dumating ang panahon ng anihan at hindi makapaniwala ang buong baryo sa dami ng kanyang ani. Halos 3 ulit ang dami nito kumpara sa mga nagdaang taon. Maging ang mga magsasakang matagal nang nalulugi ay nabigyan niya ng palay upang may maitanim muli. Unti-unting bumalik ang pag-asa sa San Isidro. Ngunit sa kabilang panig ng baryo ay lalong nagdidilim ang puso ni Don Ramiro. Hindi niya matanggap na ang isang simpleng magsasaka
ang siyang nagiging sandigan ng mga tao. Hindi siya sanay na may ibang higit na iginagalang kaysa sa kanya. Isang gabi, nagpatawag siya ng lihim na pagpupulong sa kanyang malaking bahay. Naroon ang kanyang katiwala at ilan sa kanyang mga pinagkakatiwalaang tauhan. Tahimik silang naghihintay habang nakaupo si Don Ramiro sa dulo ng mahabang mesa. Napahiya na tayo minsan, malamig niyang sabi. Hindi na iyon maulit. Tahimik na nakinig ang lahat. Hindi natin kukunin ang bato. Nagkatinginan ang mga tauhan. Kundi si Mateo mismo ang pipilitin nating sumuko. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Ngumiti si Don Ramiro. Kung wala siyang bukid, wala siyang maipagmamalaki. Wala siyang dahilan upang manatili rito. Ibinaba niya ang kanyang tasa. Simula bukas, bilhin ninyo ang lahat ng lupang nakapaligid sa kanyang bukid. Kapag may tumanggi, doblehin ninyo ang alok. Kapag ayaw pa rin, tumigil siya sandali. Takutin ninyo. Napatango ang kanyang mga tauhan. Kinabukasan ay nagsimula ang kanilang plano. Isa-isang nilapitan ang mga magsasakang katabi ng lupain ni Mateo. May ilan ang agad pumayag dahil sa laki ng halagang iniaalok. May iba namang napilit dahil sa takot. Sa loob lamang ng ilang araw, halos lahat ng lupang nakapaligid sa bukid ni Mateo ay napunta kay Don Ramiro. Nang mabalitaan ito ni Mateo ay hindi siya nagalit. Nalungkot lamang siya para sa mga kapitbahay na napilitang ibenta ang kanilang minanang lupa. Habang naglalakad pa uwi isang hapon, ay nilapitan siya ni Mang Julio. Mateo. Opo? Mag-ingat ka. Bakit po? Hindi ako naniniwalang nagkataon lang ang lahat ng ito. Tumango si Mateo. Nararamdaman ko rin po. Kung kailangan mo ng tulong, huwag kang mahihiyang magsabi. Ngumiti si Mateo. Maraming salamat. Pagsapit ng gabi ay muling inilabas ni Mateo ang mahiwagang bato. Hinawakan niya ito ng marahan. Agad na nagliwanag ang mga gintong guhit nito. Muli siyang napapikit. Sa pagkakataong ito ay hindi larawan ng masaganang bukirin ang kanyang nakita. Sa kanyang isip ay lumitaw ang isang malawak na palayan na nilalamon ng apoy. Ang mga tao ay nagsisitakbuhan. Naririnig niya ang kanilang mga sigaw. Sa gitna ng apoy ay nakita niya si Don Ramiro na mahigpit na yakap ang mahiwagang bato. Ngunit habang tumatagal ay unti-unting nawawala ang liwanag ng bato. Kasabay nito ay natutuyo ang buong lupain, ang mga ilog ay nagiging putik, ang mga puno ay nalalagas. At si Don Ramiro ay napaluhod habang ang kanyang mga kamay ay tila unti-unting nagiging abo, biglang naglaho ang pangitain. Napamulat si Mateo habang bumibilis ang kanyang paghinga. Hindi niya alam kung hinaharap ba ang kanyang nakita o isang babala lamang, ngunit isang bagay ang malinaw sa kanya. Kapag napunta ang bato sa maling tao, hindi lamang isang buhay ang masisira, pati ang buong baryo. Sa parehong gabing iyon ay nakatayo si Don Ramiro sa kanyang balkonahe. Lumapit ang kanyang katiwala. Don, halos lahat ng lupain sa paligid ni Mateo ay atin na. Napangiti siya. Magaling, ngunit may isa pa pong problema. Ano iyon? Ayaw pa ring sumuko ni Mateo. Tumingin si Don Ramiro sa madilim na kalangitan. Wala nang atrasan. Kung hindi niya ibibigay ang bato ng kusa, hahantong siya sa puntong wala na siyang ibang mapagpipilian. Hindi alam ni Mateo na ang kasakiman ng kanyang kalaban ay papalapit na sa sukdulan. At ang tunay na pagsubok na binanggit ng matandang tagapagbantay ay magsisimula na. Hindi nagtagal matapos ang lihim na plano ni Don Ramiro, nagsimula ang mga kakaibang pangyayari sa paligid ng bukid ni Mateo. Isang umaga, pagdating niya sa kanyang palayan, napansin niyang may mga bakas ng mga paa sa putikan. May ilang pilapil na sinadyang sirain at may mga tanim na binunot at itinapon. Hindi siya nagalit. Tahimik niyang pinulot ang mga punla at itinanim muli ang mga ito. Habang ginagawa niya iyon, dumating si Mang Julio. Nakita ko ang nangyari, sabi ng matanda. May nakakita raw na mga tauhan ni Don Ramiro ang gumagala rito kagabi.
Huminga ng malalim si Mateo. Hindi ko sila pagbibintangan hanggat wala akong katibayan. Napailing si Mang Julio. Masyado kang mabait, Mateo. Ngumiti lamang siya. Hindi malulutas ng galit ang problema. Lumipas ang mga araw at lalong tumindi ang paninira. May mga bakod na winasak. May mga kasangkapang nawala. Maging ang kanyang matandang kalabaw na si Berto ay pinakawalan ng hindi kilalang tao. Buong magdamag na hinanap ni Mateo ang kanyang alagang hayop. Natagpuan niya ito kinaumagahan sa gilid ng kagubatan, nanginginig at sugatan matapos mahulog sa mababaw na bangin. Maingat niyang inalagaan si Berto hanggang sa muli itong makatayo. Habang pinapahiran niya ng halamang gamot ang mga sugat nito, napaluha siya. Hindi kanila dapat idinamay. Parang nauunawaan siya ng matandang kalabaw. Marahan nitong isinandal ang ulo sa kanyang balikat. Sa kabilang dako ng baryo, patuloy ang pagmamatigas ni Don Ramiro. Ayaw pa rin ba niyang sumuko? Tanong niya sa kanyang katiwala. Hindi po. Tila lalo pa nga siyang nagiging matatag. Mariing naipikit ni Don Ramiro ang kanyang mga mata. Kung ganoon, sisiguraduhin nating wala na siyang matitirhan. Kinagabihan, habang tahimik na natutulog ang buong San Isidro, 4 na lalaki ang palihim na lumapit sa kubo ni Mateo. May dala silang mga sulo. Dahan-dahan nilang binuhusan ng langis ang mga dingding na kawayan. Isa sa kanila ang nagliyab ng sulo. Ngunit bago pa niya maihagis ito, biglang umihip ang napakalakas na hangin. Namatay ang apoy. Nagkatinginan silang 4, muli nilang sinindihan ang sulo. Sa pagkakataong ito ay biglang kumislap ang kalangitan. Isang maliwanag na sinag ang bumaba mula sa itaas at tumama sa lupa sa harapan nila. Sa sobrang takot ay nabitiwan nila ang mga sulo at nagtakbuhan ng hindi lumilingon. Nagising si Mateo sa ingay. Paglabas niya ng kubo ay wala na siyang nadatnan kundi ang mga sulo at mga bakas ng yabag sa lupa. Napansin niyang bukas ang pintuan ng kanyang kubo. Mabilis siyang pumasok. Nakahiga pa rin ang mahiwagang bato sa loob ng kahon. Ngunit sa tabi nito ay may isa pang bagay. Ang maliit na supot na ibinigay ng matandang tagapagbantay. Bahagya itong nagliliwanag. Naalala niya ang sinabi ng matanda. Huwag mong bubuksan hanggat hindi dumarating ang pinakamadilim na araw ng iyong buhay. Tahimik siyang naupo. Napatingin siya sa wasak na pintuan sa mga sulo sa labas at sa mga bakas ng tangkang pagsunog sa kanyang tahanan. Unti-unti niyang naunawaan ang ibig sabihin ng babala. Hindi na lamang ang bato ang gustong agawin sa kanya, pati ang kanyang buhay. Marahan niyang kinuha ang supot. Huminga siya ng malalim. Kung ito na nga ang pinakamadilim na araw, dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob ay may 7 maliliit na butel na kulay ginto. Kasabay ng pagbukas ng supot ay isang banayad na liwanag ang pumuno sa kubo. At tila may mahinang tinig na bumulong sa kanyang puso. Itanim mo ang mga binhi sa pagsikat ng araw. Ang tunay na biyaya ay hindi iniingatan para sa sarili, kundi itinatanim upang mabahaginan ang lahat. Biglang naglaho ang liwanag. Nanatiling nakaupo si Mateo habang hawak ang 7 mahiwagang binhi. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari kapag itinanim niya ang mga ito. Ngunit buong puso siyang naniwala na ito ang landas na dapat niyang tahakin. Samantala sa kanyang malaking bahay, nakangiting sinalubong ni Don Ramiro ang kanyang mga tauhan. Nasunog na ba ang kubo? Nagkatinginan ng 4 na lalaki. Nanginginig pa rin ang kanilang mga katawan. Hindi po, Don. May kakaibang liwanag na bumaba mula sa langit. Unti-unting nawala ang ngiti sa mukha ni Don Ramiro. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng takot. Ngunit sa halip na umatras, lalo niyang ipinangakong aangkinin ang mahiwagang bato kahit ano pa ang maging kapalit. Magdamag na hindi nakatulog si Mateo. Nasa kanyang mga palad ang 7 gintong binhing iniwan ng mahiwagang tagapagbantay. Maliit lamang ang mga ito, ngunit tila may sariling liwanag na marahang kumikislap sa bawat sandali.
Paulit-ulit niyang inalala ang tinig na narinig niya. Itanim mo ang mga binhi sa pagsikat ng araw. Ang tunay na biyaya ay hindi iniingatan para sa sarili, kundi itinatanim upang mabahaginan ang lahat. Pagsikat ng unang sinag ng araw, lumabas siya ng kubo. Tahimik ang buong baryo. Bahagyang nababalot ng hamog ang mga palayan at ang hangin ay malamig at sariwa. Dala ang maliit na supot, nagtungo siya sa gitna ng kanyang bukid. Sa mismong lugar kung saan bumagsak ang bulalakaw, lumuhod siya. Isa-isa niyang inilagay sa lupa ang 7 mahiwagang binhi. Bawat butil ay itinanim niya ng may taimtim na panalangin. Hindi ko alam kung ano ang inyong layunin, mahina niyang wika. Ngunit kung ang biyayang ito ay para sa kapakanan ng lahat, buong puso ko itong tatanggapin. Nang maibaon ang huling binhi, biglang umihip ang banayad na hangin. Sumayaw ang mga dahon ng palay. Ang mga ibon ay sabay-sabay na lumipad mula sa mga puno. At ang lupa ay bahagyang yumanig. Hindi malakas, ngunit sapat upang maramdaman ni Mateo. Makalipas ang ilang sandali ay bumalik ang katahimikan. Wala nang ibang nangyari. Napangiti siya. Maaaring kailangan lamang niyang maghintay. Lumipas ang 3 araw. Sa ika-4 na araw, isang himala ang naganap. Sa 7 lugar na pinagbaunan niya ng mga binhi ay sumibol ang 7 kakaibang halaman. Hindi ito kahawig ng palay. Hindi rin ito tulad ng anumang halamang nakita niya noon. Matingkad ang kulay nitong luntian at ang mga dahon ay may maninipis na gintong guhit na kumikislap kapag tinatamaan ng araw. Lalong kumalat ang balita sa buong San Isidro. Nagdatingan ang mga tao upang makita ang mga mahiwagang halaman. Nang makita nila ang mga ito, walang sinuman ang nangahas na pumutol o humawak. Parang may kakaibang kapayapaang bumabalot sa paligid. Maging ang mga batang dating mahilig maglaro sa bukid ay tahimik na lamang na nakatingin. Isang matandang babae ang nagsalita. Hindi ko pa ito nakita sa buong buhay ko. Tumango si Mang Julio. Parang pinagpapala ang lupang ito. Ngunit habang namamangha ang mga tao, may isa namang pusong lalong nilamon ng kasakiman. Sa kanyang malaking bahay, halos hindi mapakali si Don Ramiro. Nang marinig niya ang balita tungkol sa 7 halaman, mariin niyang pinukpok ang mesa. Hindi sapat ang bato. May bago na namang himala. Tinawag niya ang kanyang katiwala. Ipunin mo ang lahat ng tauhan. Ngayong gabi pupunta tayo mismo sa bukid. Don... Mahina nitong sabi. Hindi po ba delikado? Tiningnan siya ni Don Ramiro. Mas delikado kung may ibang makinabang sa kapangyarihang iyon. Pagsapit ng gabi, natabunan ng makakapal na ulap ang buwan. Tahimik ang buong baryo. Habang natutulog ang mga tao, dahan-dahang lumapit si Don Ramiro kasama ang kanyang mga tauhan sa bukid ni Mateo. Bitbit nila ang mga pala at sako. Balak nilang hukayin ang 7 mahiwagang halaman. Pagdating nila sa bukid ay agad silang nagsimulang maghukay. Ngunit sa sandaling mabunot ang unang halaman, biglang nagdilim ang paligid. Malakas na umihip ang hangin. Ang 7 halaman ay sabay-sabay na nagliwanag. Mula sa kanilang mga ugat ay kumalat ang ginintuang liwanag sa buong bukirin. Napaatras ang mga tauhan. Ang lupang kanilang tinatapakan ay tila naging matigas na parang bato. Hindi sila makagalaw. Maging si Don Ramiro ay natigilan. Sa gitna ng nakakasilaw na liwanag ay tila may isang anyong nabuo. Isa itong matandang lalaki na may puting buhok at hawak ang isang tungkod. Parehong matandang nakita ni Mateo sa kabundukan. Tahimik nitong tiningnan si Don Ramiro. Walang biyayang nananatili sa pusong puno ng kasakiman. Umalingaw-ngaw ang tinig nito sa buong bukirin. Nanginig si Don Ramiro. Hindi kita kinatatakutan, sigaw niya. Ngunit paglapit niya sa isa sa mga halaman ay bigla siyang itinulak ng isang hindi nakikitang puwersa. Napahandusay siya sa lupa. Kasabay nito ay nawala ang anyo ng matanda. Humupa ang hangin. Nawala rin ang liwanag.
Sa sobrang takot ay nagsitakbuhan ang mga tauhan ni Don Ramiro. Ngunit nanatili siyang nakaupo sa putikan, hinihingal at nanginginig. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niyang may kapangyarihang hindi kayang bilhin ng salapi. At habang papauwi siya, isang tanong ang paulit-ulit na gumugulo sa kanyang isip. Ano nga ba ang tunay na layunin ng bulalakaw na pumili kay Mateo? Ilang araw matapos ang nabigong pagtatangka ni Don Ramiro na kunin ang 7 mahiwagang halaman, muling naging payapa ang baryo ng San Isidro. Ngunit ang kapayapaang iyon ay hindi nagtagal. Unti-unting nagbago ang panahon. Ang dating malamig na simoy ng hangin ay napalitan ng nakakapasong init. Araw-araw ay tila mas nagiging mapula ang kalangitan at wala ni isang ulap ang lumilitaw. Lumipas ang 1 linggo, pagkatapos ay 2, hanggang sa umabot ng 1 buwan na walang kahit isang patak ng ulan. Nagsimulang matuyo ang mga ilog. Ang mga balon ay unti-unting naubusan ng tubig. Ang mga bukirin ng buong baryo ay nagbitak-bitak dahil sa matinding init. Isa-isang nalanta ang mga pananim. Ang mga magsasaka ay nawalan ng pag-asa. Marami ang napaupo na lamang sa gilid ng kanilang mga lupain habang pinagmamasdan ang unti-unting pagkamatay ng kanilang mga pananim. Ngunit may isang lugar na nanatiling luntian, ang bukid ni Mateo. Ang 7 mahiwagang halaman ay lalo pang lumaki. Ang kanilang mga ugat ay tila lumalalim sa lupa at sa paligid ng mga ito ay nananatiling mamasa-masa ang lupa. Maging ang mga palay ni Mateo ay patuloy na yumayabong. Dahil dito, muli siyang nagbukas ng kanyang kamalig. Isa-isa niyang pinuntahan ang mga pamilyang wala nang makain. Namahagi siya ng bigas, gulay at mga binhi. Walang dapat magutom, sabi niya sa bawat pamilyang kanyang tinutulungan. Hanggat may natitira sa akin, may maibabahagi ako. Napaluha ang maraming taga-baryo. Hindi nila malilimutan ang kabutihan ni Mateo. Samantala ang malalawak na lupain ni Don Ramiro ay halos wala nang maani. Nalanta ang kanyang mga palay. Natuyo ang kanyang mga taniman. Maging ang kanyang mga alagang hayop ay nagsimulang manghina dahil sa kakulangan ng damo at tubig. Galit na galit siyang naglakad sa gitna ng kanyang tuyong bukirin. Hindi maaari, sigaw niya. Bakit siya lamang ang pinagpapala? Lumapit ang kanyang katiwala. Don, ubos na po ang ating imbakan ng palay. Hindi maaari. At marami na rin pong manggagawa ang umaalis dahil wala na tayong maipasahod. Mahigpit na nakakuyom ang mga kamao ni Don Ramiro. Sa halip na aminin ang kanyang pagkakamali, lalo niyang isinisi ang lahat kay Mateo. Siya ang dahilan nito. Hanggat nasa kanya ang batong iyon, hindi tayo magkakaroon ng biyaya. Kinagabihan, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Habang nagpapahinga si Mateo, sa labas ng kanyang kubo, napansin niyang mas maliwanag kaysa dati ang liwanag ng mahiwagang bato. Kinuha niya ito mula sa kahon. Sa sandaling mahawakan niya ito, muling nagpakita ang isang pangitain. Nakita niya ang buong baryo ng San Isidro. Natutuyo ang lupa. Nagugutom ang mga tao. Pagkatapos ay lumitaw ang 7 mahiwagang halaman. Mula sa mga ugat ng mga ito ay dumaloy ang malinaw na tubig na kumalat sa ilalim ng lupa. Unti-unti nitong binuhay ang buong baryo. Ngunit bago pa makarating ang tubig sa lahat ng lupain, may isang aninong humarang. Si Don Ramiro. Hawak nito ang mahiwagang bato. Sa sandaling mapasakamay niya ang bato, unti-unting natuyo ang daloy ng tubig. Naglaho ang lahat ng luntiang halaman. At ang buong San Isidro ay naging isang tuyong kapatagan. Biglang napamulat si Mateo. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Nauunawaan na niya ngayon ang babala ng matandang tagapagbantay. Hindi lamang siya ang pinoprotektahan ng bato, kundi ang buong baryo. Kinabukasan, nagpatawag siya ng pagpupulong sa plaza. Nagtipon ang lahat ng taga San Isidro. Tahimik silang nakinig habang nagsasalita si Mateo. Hindi ko alam kung hanggang kailan tatagal ang biyayang nasa ating bukid.
Ngunit naniniwala akong hindi ito para sa akin lamang. Kaya mula ngayon, ang bawat ani sa aking lupain ay paghahatian nating lahat. Nagkaroon ng katahimikan. Pagkaraan ng ilang sandali ay isa-isang tumango ang mga tao. Marami ang napaluha. Ngunit sa likuran ng nagkakaisang mga mamamayan, tahimik na nakamasid si Don Ramiro. Hindi nagalit ang makikita sa kanyang mga mata, kundi isang mapanganib na pagpapasya. Kung hindi niya makukuha ang bato sa pamamagitan ng pananakot, gagamit siya ng mas mabagsik na paraan. At hindi na lamang ang bukid ni Mateo ang kanyang pakay, kundi ang mismong buhay ng magsasakang pinili ng bulalakaw. Mabigat ang katahimikan sa buong baryo ng San Isidro. Patuloy ang matinding tagtuyot. Ang dating luntiang kapaligiran ay naging kulay kayumangge. Ang mga ilog ay halos wala ng tubig at ang mga bukirin ay puno ng mga bitak na tila sugat ng lupa. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, nananatiling luntian ang bukid ni Mateo. Hindi siya nagdamot. Araw-araw ay may mga taong pumipila sa kanyang kamalig upang humingi ng bigas at gulay. Walang umuuwi na walang dala. Minsan ay sinabi ni Mang Julio, "Mateo, baka maubusan ka." Ngumiti lamang siya. Mas mabuti nang maubusan habang may natutulungan kaysa magkaroon ng sobra habang may nagugutom. Lalong tumibay ang paggalang ng buong baryo sa kanya, ngunit sa puso ni Don Ramiro, wala nang natitirang kabutihan. Hindi na niya kayang tanggapin na ang isang simpleng magsasaka ang siyang naging pag-asa sa San Isidro. Kaya isang gabi, lihim niyang ipinatawag ang kanyang mga tauhan. Ngayong gabi na ito magtatapos. Nagtaka ang kanyang katiwala. "Ano po ang ibig ninyong sabihin, Don? Hindi na natin kukunin ang bato. Tatanggalin natin ang taong pinili nito." Nanlamig ang mga tauhan. Hindi nila inasahan na hahantong sa ganoon ang kanilang amo. Ngunit dahil sa takot, wala ni isa ang nangahas tumutol. Pagsapit ng hating gabi, tahimik silang nagtungo sa bukid ni Mateo. Bitbit nila ang kanilang mga lubid at mga pamalo. Sa oras ding iyon, gising pa si Mateo. Hindi siya makatulog. Parang may mabigat na pakiramdam sa kanyang dibdib. Kinuha niya ang mahiwagang bato mula sa kahon. Pagkahawak niya rito, bigla itong nagningning ng mas maliwanag kaysa dati. Kasabay nito ay narinig niyang muli ang tinig ng matandang tagapagbantay. Panahon na. Bago pa niya maunawaan ang ibig sabihin nito, narinig niya ang mga yabag sa labas ng kubo. Lumabas siya. Sa liwanag ng buwan ay nakita niya si Don Ramiro at ang kanyang mga tauhan. Mahigpit ang pagkakahawak ng mga ito sa kanilang mga pamalo. "Mateo," malamig na sabi ni Don Ramiro, "ibigay mo na ang bato." Tahimik na tumingin si Mateo sa kanya. "Hindi ito akin. Lalo nang hindi ito sa iyo." Galit na sumigaw si Don Ramiro. "Hawakan ninyo siya." Tumakbo ang mga tauhan. Ngunit bago pa man sila makalapit, biglang yumanig ang lupa. Ang 7 mahiwagang halaman ay sabay-sabay na nagliwanag. Mula sa kanilang mga ugat ay umakyat ang ginintuang sinag na bumalot sa buong bukirin. Huminto ang lahat. Maging ang hangin ay tila tumigil sa pag-ihip. Sa gitna ng liwanag ay muling lumitaw ang matandang tagapagbantay. Ngunit ngayon ay mas maliwanag ang kanyang anyo. Tila siya mismo ay gawa sa liwanag ng mga bituin. Tahimik niyang tiningnan si Don Ramiro. "Maraming ulit kang binalaan, ngunit pinili mo ang kasakiman." Lumuhod si Don Ramiro, hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil hindi na siya makagalaw. "Maawa ka," sigaw niya. Ngunit umiling ang matanda. "Hindi ako ang hahatol sa iyo." Dahil ang bawat tao ay humaharap sa bunga ng kanyang sariling mga pasya. Sa sandaling iyon ay kumislap ang mahiwagang bato sa kamay ni Mateo. Unti-unti itong umangat sa ere. Lahat ay napatingala. Ang bato ay naging isang napakaliwanag na bola ng liwanag. Pagkatapos ay dahan-dahan itong nahati sa libu-libong maliliit na sinag. Ang bawat sinag ay lumipad sa iba't ibang bahagi ng San Isidro. Bumagsak ang mga ito sa tuyong lupa.
Kasunod nito ay nagsimulang tumulo ang maliliit na patak ng ulan. Una ay mahina lamang hanggang sa tuluyang bumuhos ang malakas na ulan, napaluha ang mga tao. Iniangat nila ang kanilang mga mukha sa langit. Sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang tagtuyot, muling nabasa ang lupa. Unti-unting napuno ng tubig ang mga ilog. Muling nabuhay ang mga pananim. Ang buong baryo ay nabalot ng panibagong pag-asa. Habang ang lahat ay nagsasaya, napatingin si Mateo sa kanyang mga kamay. Wala na ang mahiwagang bato. Naglaho na ito. Lumapit ang matandang tagapagbantay. Natapos na ang tungkulin nito. Ngayon ang biyaya ay nasa puso na ng mga taong natutong magbahagi. Unti-unti ring naglaho ang matanda hanggang sa tuluyan siyang naging isang sinag ng liwanag na umakyat sa kalangitan. Samantala, si Don Ramiro ay napaiyak. Sa unang pagkakataon ay nakita niya ang bunga ng kanyang kasakiman. Lumapit siya kay Mateo. Labis kitang nagawan ng masama. Hindi ko hinihiling ang iyong tiwala. Ngunit sana patawarin mo ako. Tahimik siyang tiningnan ni Mateo. Pagkatapos ay iniabot niya ang kanyang kamay. Ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa pag-amin ng pagkakamali. Tinanggap ni Don Ramiro ang kanyang kamay. Mula noon ay ibinahagi niya ang malaking bahagi ng kanyang mga lupain sa mga magsasakang walang sariling sakahan. Ginamit niya ang natitirang yaman upang magpatayo ng mga balon, imbakan ng ani at mga tulay para sa buong baryo. Unti-unti niyang itinuwid ang mga pagkakamaling nagawa niya sa nakaraan. Lumipas ang maraming taon, muling naging masagana ang San Isidro. Hindi na dahil sa isang mahiwagang bato, kundi dahil natutunan ng mga tao ang kahalagahan ng pagtutulungan, katapatan at malasakit sa kapwa. Si Mateo ay nanatiling isang simpleng magsasaka. Hindi siya naging hari, hindi rin siya naging pinakamayaman. Ngunit sa puso ng bawat taga San Isidro, siya ang taong tunay na pinili ng bulalakaw. At sa tuwing may makikitang bulalakaw na bumabagtas sa kalangitan, ikinukwento ng mga matatanda sa kanilang mga apo ang alamat ng isang mabuting magsasaka na pinili hindi dahil sa kanyang lakas o kayamanan, kundi dahil sa kabutihang hindi kailanman naglaho sa kanyang puso. Wakas.